Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat, anumang oras ninyo nasusubaybayan ng programang Global na Tayo. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, at ito ang himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang ating pong himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service sa ilalim po ng patnugot ng Presidential Communications Operations Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating Master Control, si Miss Susan Aizon. Sa ating Wirecast, of course, si Hero, kasama rin niya si Justin. And of course, sa ating real-time live audio streaming, kasama naman natin si Leo. At ang ating executive producer, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Ang programang Global na Tayo ay inyo pong napapanood live sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa ating YouTube channel, browse nyo lang po sa inyong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating real-time live audio streaming, i-download nyo lamang po sa inyong mga cellphones, laptops, and desktop ang ating pong PBS Radio app. Kung kayo po may hawak na smartphone, punta lamang kayo sa Google Play. Kung kayo naman may hawak na iPhone, punta lamang po kayo sa App Store. At sa mga browser po niyan, type nyo lamang eBox PBS Receiver. E as in Elephant, V as in Victory, O as in October, and X as in Xerox. At kapag na-download nyo na po yan, i-type nyo lamang at makikita nyo na, lalabas na sa inyong mga cellphones, sa inyong mga desktop at laptops, ang tile icons na mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po doon ang himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay nagsisimulang maghatid sa inyo ng balita, informasyon. Nagsisimula po ang ating broadcast alas 7 ng umaga. Natatapos po tayo ng the next day pa, alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw. Ganun po kahaba ang ating broadcast upang marating po namin kayo, lalo na yung ating mga overseas Filipino workers na nasa labas ng bansa. Kaya't anumang oras nyo kami pwedeng masubaybay umaga, tanghali, hapon o gabi. Anumang oras, anumang time zone, maaari nyo pong i-access ang ating mga programa sa pamamagitan ng ating mga social media platforms, maging sa ating live audio streaming. At ngayong araw na ito, mahalaga ang ating pag-uusapan sapagkat ito ay involving pang-araw-araw na kabuhayan ng inyong mga kababayan dito sa Pilipinas. Lalo kung nakikinig yung mga OFWs natin, ano po. At maging yung ating mga kababayan dito sa loob ng bansa. Pang-araw-araw nating kabuhayan. Lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan po natin ay ang halaga ng pera na ginagastos natin, iniipon natin, pinagkakasya natin sa araw-araw na nauuwi lamang sa wala. Pag sinabi kong nauuwi sa wala, nauuwi sa sugal. Ngayon, ang sugal po kasi sa Pilipinas at sa mga panahong ito, hindi na ho katulad nung dati na harap-harapan kayo, di ba, sa isang lamesa o kaya sa sabungan, may mga Kristo, nagsisigawan kayo, may mga senyalan-senyalan, di ba? O may mga hawak kayong baraha, physical. Ngayon, iba na po. Ito yung tinatawag na online gambling, no? Pag sinabing online gambling, ang ginagamit po ngayon dyan, cellphones, laptop at desktop. Dumadaan sa internet. Dumadaan sa inyong mga social media apps, sa mga e-wallets. Ngayon, bakit ko sinasabi ito? Kasi malaking usapin ngayon ito sapagkat napatunayan na mahigit sa 60 milyong Pilipino na ang involved sa online gambling. At ang masakit dito, pinapasok ito ng illegal online gambling. There's a difference between online gambling and illegal gambling. Yung online gambling ay ayon sa mga eksperto are gambling operators that are following the rules and regulations set by the government, particularly ng PAGCOR at ng BSP. Illegal online gambling, ito yung mga illegal, hindi sumusunod, wala tayong kasiguruhan, pero lumalabas sa mga cellphones, so, nagra-ride, sumasakay dito sa mga e-wallet, sa mga social media platforms,
at na nakakaengganyo even ng mga kabataan. Alam nyo kasi sa mga nangyaring Senate hearings, ano po, sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo na kinabibilangan ng halos ng lahat ng mga senador, they all have one voice. It's either total ban ng online gambling, kung hindi man pwede ang total ban ng online gambling, much heavier or stricter rules and regulations. Isa na po dito ay yung pagtatanggal, talagang sinabihan nila ang Bangko Sentral ng Pilipinas, maging ang PAGCOR, na higpitan ang ngayon. Pero I think last weekend going to Monday, totally wala na po yung mga links, ano? Yung mga online gambling links sa mga social media platforms, sa mga e-wallet. Ano ba yung e-wallet? Yan po yung GCash, no? Nagpapadala kayo ng pera sa GCash. Paymaya, nagpapadala kayo. At marami na ring mga e-wallet ang nagsilabasan ngayon. Pero ang pinaka-prominent ay ang GCash at ang ang Paymaya. Pero wala na po sila ngayon. Tinanggal na sila. Effective, I think, Sunday evening going to Monday. Wala na. So, anong epekto nito sa atin? Ito ba talaga ay makatutulong? O baka maghanap lang ng ibang avenue itong mga illegal online gamblers? Pero merong isang grupo, ito pong grupong Digital Pinoys, ang nagpahayag ng kanilang pagsuporta dito sa ginawang ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas, instructing our e-wallet providers na tanggalin na itong mga gambling links na ito. Makakasama po natin sila mula po sa Digital Pinoys, ang kanilang national campaigner, walang iba kundi si Ginoong Ronald Gustilo. Magandang umaga po, Ginoong Gustilo. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po, Sir Ray, at magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong paanyaya na maging kabahagi po ng inyong programa. Maraming salamat. The pleasure and privilege is ours na makasama ka namin dito, Ronald, sa ating programa. Unang-una, kunin ko muna, before I go to other questions, ano muna ang reaction ninyo dito sa ginawa utos, of course, ng Senado sa Bangko Sentral ng Pilipinas, maging sa PAGCOR, well, particularly sa Bangko Sentral ng Pilipinas, natanggalin na itong mga online gambling links sa ating mga e-wallet, which took effect, I think, Monday, Ronald? Actually po, Saturday evening pa lamang po Oh, ay deactivated na po yung mga in-app online gambling links po doon sa ating mga e-wallet, at we are very happy po dito po sa naging kautusan ho ng Bangko Sentral ng Pilipinas doon ho sa mga e-wallet platforms para ho tanggalin na ho itong mga links na ito. Alam nyo kasi dahil ho doon sa mga links, naging sobrang convenient ho ng pagsusugal online. So, isa po itong napakalaking factor. At tingin namin, ito talaga yung pinakamalaking factor kung bakit naging mas madali o naging mas accessible yung online gambling in general, no? Siyempre, ibang usapin pa ho yung doon sa illegal. Mamaya siguro mapag-usapan natin. Pero, ayan, napakalaking bagay po kasi kahit papano ngayon, although pwede pa rin naman nilang gamitin yung mga e-wallet, hindi na po siya manggagaling mismo doon sa platform na yun, no? Kailangan ho nilang dumaan muna doon ho mismo sa mga doon na mismo diretso na sila sa online na gambling sites ho na kanilang pupuntahan at hindi ho nakadirekta kung nakalink yung kanilang mga e-wallet. Ano ba ang naging epekto nito, Ronald, sa inyong pag-aaral sa inyong grupong Digital Pinoys? Ang naging epekto nito sa ating mga kabataan? Kasi lagi sinasabi, ultimong yung mga bata na halos wala pang edad, sa tamang edad na makaboto, nakakapaglaro na ng online gambling. Napag-aralan nyo ba yan? Napakaganda po ng tanong nyo, no? Alam nyo, yung particular ho doon sa age group ng mga kabataan, alam nyo ho yung mga legal. Talaga hong stricto ho sila eh. Nakikita ho na inoobserbahan ho natin yung kanilang mga sites. Ay 21 years old pataas lamang po ang kanilang pinapayagan. Yun ho mas mababa ho sa 21 years old, yan po ay nandoon ho sa mga illegal na Sus, gambling Mariose. platforms. At marami ho dyan, obserbahan namin, ginagaya ho nila yung itsura ng mga lehitimong gambling sites. At kahit ho yung mga mismong mga link, yung tinatawag na URL at mismong mga website, ginagaya ho nila yung mga lehitimong
mga operator, ano. So kaya ho nagkakaroon ho ng kalituhan din yung publiko na nasasabi na generally pwede yung mga kabataan o nakakapaglaro yung mga kabataan. Yung mga kabataan ho, yung mga below ho doon sa age allowed by the law, doon ho talaga sa illegal na naglalaro. At Naku. very alarming po ito kasi maging yung DepEd ho mismo, Mhm. nagsasabi ho sila na marami ho silang naobserbahan Mhm. ng mga estudyante na naglalaro ho ng online gambling, no? And Mhm. we are very sure na sa illegal ho ito mga to naglalaro. So ito ho yung malaking challenge ho na kinakaharap ho ng ating sambayanan ngayon. Hindi Mhm. lamang ho ng ating gobyerno, no? Kasi naniniwala ho kami na ang laban ho, ang ating kampanya laban sa illegal na online gambling, hindi lamang ho ito nag-uumpisa at natatapos sa kung ano ang gagawin ng gobyerno, kung hindi, ano ho ang gagawin ng Alright. buong sambayanan ho natin laban dito. Alright, Ronald, just to be circumspect dito sa pinag-uusapan natin kasi may dalawang klase, no. Merong anong tawag? Legal na online gambling at may illegal na online gambling tulad nga na nababanggit mo kanina kung saan yung mga kabataan doon sila nagpupunta. Kasi nga mas maluwag siguro ron, walang mga restrictions, di ba? Pero ang tanong doon, ano naman ang epekto nito sa mga legal na online gambling? Well, yung pinakamalaking epekto ho nito, no, una, kahit po meron silang certain level of compliance o meron ho silang compliance doon ho sa mga panuntunan ng batas at ng mga regulasyon ng PAGCOR na ini-impose sa kanila, eh nadadamay ho sila doon ho sa Mhm. mga kalokohan ng illegal na online gambling. Ibig sabihin, yung karamihan naman ho nung problema doon sa na nag-arise mula ho doon sa issue ng online gambling, Mhm. kagagawan ho ito ng mga illegal. Yun hong sobrang babang taya Mhm. na ultimo kahit ho 5 piso, Maganda. 10 piso, Mhm. pwede mong itaya sa mga illegal ho yan. Yun hong mga bata na pwede hong tumaya sa illegal ho yan. Yun hong kawalan ng seguridad. Yun hong hindi pagkuha ng o hindi ho pagbigay dun sa mga napanalunan sa mga illegal ho yan na nangyari, ano. So napakalaking impact din ho nung tinanggap nung mga lehitimong online gambling operators Mhm. dahil dun sa kalokohan Mhm. nung mga illegal na gambling sites. So, sa inyong pag-aaral sa Digital Pinoys, totoo ba na talagang may mga nagsusuicide na mga kababayan tayo? Nagpapakamatay dahil sa pagkakalulong sa online gambling, lalo na sa illegal online gambling. Alam mo, Sir Ray, nandun ako sa Senado nung unang pagdinig. Although hindi po kami opisyal na inimbitahan, Mhm. dahil ito naman po ay isang public hearing, minabuti ho namin puntahan. Yes. At nakita ho namin yung pamilya ho nung nagpakamatay, yung Sus ipresidentar Mariosep ho ni talaga. Senator Mm. Subiri. At nakakalungkot, meron ho talagang mga kaso na ganito na nagpakamatay kasi nalulung ho talaga sila Mm. doon ho sa bisyo, ano. Legal man yan o illegal. Talaga hong addictive ho yung pagsusugal. Mhm. So, ano ho hindi ho malabo na marami pa hong mga kaso na nagtulak ho sa kanila na magpakamatay dahil hindi na nila magawang bayaran yung kanilang mga utang. Mhm. Tapos yung mga pinagkakautangan nila ay hinahabol na rin sila at hindi nila alam kung ano yung kanilang gagawin. Mhm. At ang mas malungkot pa dito, yung kanila hong economic status, hindi ho talaga kayang, umabot ho sila doon sa punto na hindi talaga kayang bayaran. Kahit pa siguro ibigay ng pamilya lahat-lahat ng arian nila, hindi ho nila mababayaran, ano. Wow. So, meron ho talagang mga umaabot sa ganyang sitwasyon. Kaya meron ho talaga kami nga yung doon ho sa bahagi ho ng aming mga suhestyon doon ho sa policy reforms patungkol dito sa regulasyon ng online gambling. Talaga hong tinututukan namin na mawala yung na magkaroon talaga ng mahigpit na restriction Mhm. lalo ho doon sa mga kababayan natin na hindi naman talaga kaya ng kanilang economic status na maglaro sila doon. Much more na lalo pa kung malululong sila. Kasi kung ikaw ay minimum wage earner o mas mababa pa sa minimum ang kinikita mo, tingin ko hindi ka talaga dapat nag-e-engage sa Mhm. pagsusugal. Mhm. Kasi sa totoo, sa una iisipin mo, ito, Sir Ray, ano to personal na karanasan ko ito, no? Okay.
na minsan natuwa rin akong natuwa rin ako sa pagsusugal. Mhm. Sa una iniisip mo maliit na halaga lang. Okay. Pero once na ikaw ay matalo, ang unang iniisip babawi ako. Oh, okay. Yan po talaga yung kaisipan ng mga natatalo sa sugal. Mhm. So kakabawi, ang tawag diyan revenge betting eh. Mhm. Maghihiganti ka, kailangan mo makabawi, Mhm. 'di ba? So dahil doon, dudukot ka ulit sa pitaka mo. Mhm. Pagka-cash in ka ulit galing sa e-wallet mo. Hanggang sa maubos. Ngayon, yung iba naniniwala doon sa sinasabi na konti na lang, lalabas na yung jackpot sa'yo, masiswertehin ka na. So Okay. dahil doon, tataya sila, mangungutang na sila ngayon para maglaro. Hanggang sa na-addict na talaga sila doon. Mhm. Pero kasabay nun, lumalaki yung utang nila at talaga hong nangyayari ito. Kaya tingin ko ho, hindi ho talaga dapat, meron ho talagang siguro sasabihin ng iba napaka-discriminatory pero Okay. totoo ho, Mhm. yung pagsusugal ay hindi ho talaga para sa lahat yan. Yeah. So parang may ina-apply dito na psychological approach na sa mga players para lalo silang malulong. So would you recommend also bukod do sa mga nga pala do sa recommendation na ibinigay ninyo? Kasama ba ron ang mga psychological treatment para matulungan itong ating mga kababayan? Opo, actually po, isa ho doon sa mga isinusulong namin ay yung pagkakaroon ho una, yung mandatory timeout. Pag Okay. sinabi mo mandatory timeout, halimbawa, may isang player na natalo na ng halagang 10,000, Mhm. 20,000, Wow. depende po kung ano man yung makikita ng ating mga regulator. Dapat automatic magkakaroon ng malalag out ka doon sa platform at hindi ka makakagawa ng hindi ka makakapaglaro for a certain period of time. Halimbawa, natalo ka ng 10,000, Mhm. lock out ka ng 1 week para Parang pahinga ka maiwasan yung muna, revenge gano'n, gano'n. betting. Mhm. Lockout ka ng 1 week. So after 1 week, depende ka ulit tumaya. Natalo ka ulit ng 10,000. Mas mahaba naman na yung Mhm. yung lockout mo. Mhm. From 1 week, pwedeng maging 2 weeks. Mhm. Mhm. Nang sa ganun talaga, ang importante ho dyan, maiwasan yung revenge betting. At kasabay din yan, sinusulong namin na dahil dapat merong mahigpit na know your client protocol, Yan. one account per person lamang ang pwedeng gawin. Bakit sa ngayon ba Ronald, hindi gano'n na nangyayari? Hindi one person per one account? Hindi gano'n? Wala po kasing restriction Ay sa kung sus. ilan yung dami ng account na pwede mong gawin. Mhm. Ngayon, yung mga bangko o yung mga platforms, merong limit, merong transaction limit, 'di ba? Mhm. At marami ang binabanggit sa amin, ang nakikita natin sa ating pag-aaral, marami sa mga tumataya, nalalagpasan nila yung transaction limit nila. Okay. Kasi hindi lang naman yung sugal yung ginagawa nila. Pwede may negosyo rin sila, ginagamit nila yung e-wallet nila doon. Oo. So yung transaction limit nila na ma-max out nila. Sus So, Maria. kailangan nilang gumawa ng panibagong account para kumbaga, panibagong yun, Doon na naman panibagong doon papasok yung transaction revenge. limit yun. Gagawa na naman bagong Oo. So, account. tataya sila ulit Oo. gamit yung ibang account. Wow. Okay. So, ngayon dito sa mga panukala na sinasubmit ng ating mga mambabatas katulad ni Senator Gatchalian, ang sabi niya, gusto niyang taasan nga tulad na nabanggit mo, I think 10,000 pesos. Hindi ka pwede maglaro hangga't wala kang parang pondo mo na 10,000 pesos. Tapos may age limit, may maximum age limit na pwede maglaro. Pero ang tanong ko dito, Ronald, kasi sa ngayon, although wala na sa e-wallet yung mga lalo na yung mga illegal online gambling sites na wala na. Pero may mga balita ngayon, may mga umuugong na nakakahanap na sila ng ibang avenue na digitally na hindi dadaan sa e-wallet. Nakita niyo ba 'yon? May na-monitor na ba kayong ganon? Actually, matagal na po yan, yun hong mga messaging apps. Halimbawa, yung Telegram, yung Mhm. Viber, ginagamit ho talaga nila yan. Kasi noon pa lamang ho, 2023, nagpa-block na ho tayo ng mga illegal na online gambling sites. At yung ibang illegal na online gambling sites na yan ay involved din ho dun sa mga unauthorized transactions sa mga e-wallet. So nakita ho natin
napakabilis ho ng transition kasi nagpadala ho tayo ng sulat sa NTC ng umaga, agad hong naaksyonan. Banggit ho ng mga kaibigan natin sa media na nag-check din ho, naaksyonan na daw ho, pero kinahapunan, Mhm. active na ho ulit yung website na yon, pero iba na ho yung URL, nare-redirect lang ho. Ay, So ganun? nakita natin, paano nangyari to Mhm. na ang bilis. Una, meron silang mirror site. Ngayon, paano madadivert yung mga kliyente nila papunta dun sa mga mirror site na to? Meron pala silang mga Telegram o Viber group na kung saan doon lang nila sinasabihan yung mga kliyente nila. Sus, O Mariosep. pagka na-block tayo, dito na kayo pupunta. O na-block na tayo, lipat kayo dito, up pa rin tayo. At nakita rin ho namin yan doon ho sa mga endorser ng mga illegal na online gambling Sus, sites. Mariosep. Pansinin ho ninyo, yung mga endorser ho ng mga gambling sites, ng mga illegal, dalawang link ho ang kanilang pinopromote. Una, yung kanilang referral link na kapag nag-sign up ka doon, nagbukas ka ng account gamit yung link na yon, makikredit doon sa influencer na yon at meron siyang komisyon. Pangalawa, yung kanilang Telegram link. Mm. Kasi doon naman papunta yung link na yon sa Telegram group na kung saan ay yun nga, doon nga po nagkakaroon ng updating kung saan pagka nagkaroon ng takedown sa page, saan sila pupunta. At yung iba't iba pa hong mga promotion, doon nila ginagawa. So matagal na ginagawa yung illegal online gambling operation gamit yung ibang mga third-party apps. At natutugunan na ito ng gobyerno, maaga pa man, bago pa ito napansin ng ating mga senador, meron na initial na ginagawa yung gobyerno. Si Yusek Renato Paraiso, Mhm. Yusek Aboy, Mhm. at si Secretary Aguda, nakipag-usap na sa Telegram. At Mhm. nagkakaroon na sila ng koordinasyon para i-take down yung mga Telegram groups ng mga na nag-ino-operate ng mga illegal na online gambling sites. Ngayong itong Viber, nung binabanggit ng ating mga senador, ito po inaaral natin kasi meron tayong alam na Viber groups, pero yung binabanggit ng mga senador, parang ibang mekanismo na so inaaral pa natin Mhm. ito kung paano ito gumagana. Pero ang binabanggit lang natin, matagal nang ginagamit ng mga illegal na online gambling sites yun mga third-party apps sa internet. Alright. Ngayon, Ronald, ito, so ang pinag-uusapan natin ngayon, syempre epekto nito dito sa atin, sa Pilipinas. Pero para sa ating mga overseas Filipino workers, sa mga nagtatrabaho nating mga kapwa Pilipino sa ibang bansa, they work hard for their families, para makapag-provide dito. Ito bang mga online gambling na ito, lalo na mga illegal online gambling sites nito, nararating din nila itong mga OFWs natin? Opo, actually po borderless naman po ito kapag ito ay online. Talagang borderless yan. Unless naka-block yung site na yan doon Mhm. sa bansa kung saan man sila. Pero tatandaan natin, lalo itong mga illegal. Itong mga operator ng illegal na gambling site, wala yan dito sa Pilipinas o iilan lang yun nandito mismo sa Pilipinas. Mhm. Karamihan dyan natitrace ng ating gobyerno nasa ibang bansa. Lalo doon natitrace nila nasa Golden Triangle, yung sikat na lugar dito sa Yes. Southeast Asia na Mhm. pugad ng Ayan, mga Myanmar, pugad ng Cambodia, ayan. illegal na online gambling, Oo. pugad ng human trafficking. Mhm. Diyan po nila natitrace. So, yan po yung dahilan kung bakit kahit nasaan sila, kahit saang panig man kayo ng mundo, tingin ko kahit kung may internet sa impyerno, baka kahit si Satanas ay makakapagsugal dyan. Maaabot po yan. Kaya po, naiintindihan natin yung rin ng gobyerno, yung nagiging limitasyon ng gobyerno, Mhm. kung bakit nagiging challenging yun Mhm. paghabol dito. Kasi mantakin ninyo, mahigit 8,000 illegal na online gambling sites na yung take down ng ating gobyerno. Pero talamak pa rin talaga. Mhm. Isipin Mhm. nyo yung volume ng 8,000 na yon. Napakabigat nun. Pero ang dami pa rin Kasi nga, talaga parang kabuti silang Oo. nagsusulputan at napakadali para sa kanila na gawin ito. So, this is a very big
challenge for all of us. Lalo ho sa, hindi lang ho sa ating mga kababayang OFW, kundi ho sa lahat ho. Kasi lalo ho yung mga kababayan nating OFW, target na nga rin sila. Mhm. Target din ho yung mga kamag-anak nila na Yes. pinapadalhan nila dito sa Mhm. ating bansa, no? Mhm. So, kumbaga para silang nilagaring hapon na Mhm. kung pareho sila ng nilalaruan, natalo yung OFW, natalo yung pamilya niya. Ang panalo yung mga illegal, no? Oo, hindi kasi katulad ito nung ano no, Ronald, yung tinatawag na brick and mortar na gambling business na mayroong sariling establishment, may pupuntahan ka, may mga equipment kang hahawakan, etc. Ito talagang cyber ang laban mo dito. They don't have that physical establishment. So anytime pwede silang umalis, anytime pwede silang magbago ng URL ng website, etc. Napakahirap. Pero Ronald, ano ba sa panig ng Digital Pinoys? Kasi dalawa ang pinag-uusapan, I think dalawa ang pinag-uusapan dito kung ano ipapataw dito sa mga online gambling na ito. It's either total ban sa online gambling or much stricter regulations sa online gambling. Ano ba ang stand dito ng Digital Pinoys? Total ban or more stricter implementation of rules and regulations sa online gambling? Sa bahagi po ng Digital Pinoy, naniniwala ho tayo sa stricter regulation, ano. Naintindihan ho natin yun ho ating mga kababayan na nananawagan ng total ban. Kasi talaga ho napakabigat ho nito, no. Mm. Pero kailangan ho kasi nating tignan yung praktikalidad ng mga bagay. Una, ngayon sa ngayong sitwasyon na kontrolado ho ng gobyerno yung mga lehitimong online gambling operators. Ayan, halimbawa po niyan, nagkaroon ng restriction sa mga advertisements kagaya ng mga billboard. Nung sinabi ng PAGCOR na i-take down, tinanggal ho ng mga operator yung mga billboard. Mhm. Yung link sa mga e-wallet nung sinabi ng Bangko Sentral na tanggalin, tinanggal ho ng mga e-wallet. Mhm. Pinag-uusapan din ho ngayon kung tatanggalin ba yung mga social media, yung mga ads sa mga social media, no. Mhm. At initially nagkaroon ho ng pahayag yung ilang mga operators na pwede naman. Bakit hindi? Pag ipinag-utos ng gobyerno, susunod kami. Mhm. So, ibig sabihin, yun hong mga lehitimo na online gambling operators, kinikilala nila yung otoridad ng gobyerno, Mhm. 'di ba? So, kung pilit ho natin silang itutulak palayo, kung ibaban ho natin sila, kahit pa compliant naman sila at willing to comply sila sa mga karagdagang restriction, Mhm. hindi ho ba tinutulak natin sila para maging illegal? Mhm. Mhm. Kasi meron hong mga ininvest din naman yan. Ngayon, wala naman talaga akong pakialam kung nag-invest sila. Kasi ang negosyo, kahit ano pang negosyo yan, kapag sinabi ng gobyernong bawal na yan, bawal na yan. Kung lugi ka, lugi ka. Mhm. 'Di ba? At hindi naman ito unang beses na may nangyaring ganyan. Ano? Pero ang binabanggit natin, hindi naman ito parang isang karinderya lang na ipapasara mo eh. Mhm. Meron siyang actual market na Mhm. napakalaki ho ng customer base. Na Mhm. kapag ka nag-illegal sila, hahatakin nila yung mga taong yun. At mas imposible, napaka-imposible ho na habulin sila given our current situation na isipin nyo, babalikan natin ulit yung datos. 8,000 website na yung na take down dahil Mhm. illegal na gambling site sila. Pero nandyan pa rin yung problema. Mhm. Idadagdag pa natin itong mga to. Talaga hong lalaki ho lalo yung problema natin. So, i-regulate na lang ho natin sila. Mhm. Pero, with the intent na paliitin yung market. Mhm. Kailangan ho talaga magkaroon ng mekanismo para ho yung mga hindi naman talaga dapat nagsusugal, Mhm. yung mga walang economic capacity, yung mga walang financial capacity, yung mga walang control, talaga hong hindi na ho sila makakapaglaro. And Mhm. we have to put in place yung mga safeguard na sa ganun ay hindi naman ho maging sobrang addictive Yes. nung pagsusugal, ano. Ayan. Kasi ngayon talagang nakikita natin yung mga design ng mga laro.
predatory eh. Pwedeng maengganyo kahit yung bata kung Oo, makita niya eh. totoo. Kasi mukhang Candy Crush eh, 'di ba? Mhm. So, pwede hong baguhin ng gobyerno yan through regulation. Mhm. Pwede ho talagang baguhin yung sitwasyon. Na kumbaga, nagsusugal ka pa rin sa iyong bahay, pero para ka pa rin nagpunta doon sa ano, para ka pa rin nagpunta doon sa Parang physical na casino. casino, yung totoong casino. Oo, parang ganun din. Mhm. At naniniwala ako, yung mga online gambling operators, naiintindihan nila ngayon na it's either bumigay sila sa regulasyon o ipagbawal sila. And I know, yung iba dyan ayaw na kasi may mga iba pang negosyo eh. Alam ho natin yung mga operator ho ng ibang mga pasugalan, meron pa silang ibang mga negosyo. Mhm. And they would not risk Mhm. na gawing illegal yung kanilang mga legal na negosyo kasi maapektuhan yung iba pa nilang negosyo, ano. Pero meron ho dyan na hindi naman natin kilala, Mhm. na hindi ko masasabi na hindi mag-i-illegal yan. Mhm. No, so we have to consider ho yung practicality ng mga bagay, and even the government itself. Alam niyo, napapanahon ngayon na pinag-uusapan na ho sa Kongreso kahapon, kakabukas lamang ho ng first wave ng unang araw ho ng budget deliberations. Mhm. Nakita ho natin yung National Expenditure Program for 2026. Aha. At sadly, yun hong budget na ilalaan o yung budget na pwedeng ibigay sa mga ahensya ng pamahalaan na humahabol sa mga illegal na online gambling site kagaya ng DICT, ng PNP Anti-Cybercrime Group, ng CICC. Alam niyo ho, napakalaki ho ng pangangailangan nila versus Mhm. dun sa ibinibigay sa kanila. So kung hindi rin ho kung talagang itutulak ho ng gobyerno yung pagbabawal, dapat bigyan nila ng sapat na Pondo. resources Mhm. itong mga ahensya ng gobyerno na tututok dito. Kasi otherwise, mahirap naman hong nagagalit ho sila sa mga ahensyang ito dahil hindi ma-regulate, pero hindi naman binibigay ng pamahalaan kung ano yung pangangailangan nila para magawa yung trabaho nila. Ayun. Totoo yun. Totoo yun. Nabanggit mong yan na Ronald, ano? Pondo ang kinakailangan, suporta. Suporta sa mga ahensyang ito na dapat magpapatupad ng mga regulasyon na ito. Napakarami pa sana natin pag-uusapan, Ronald. Di pa ako nadadako dito sa walang kamatayang isabong na hanggang ngayon meron pa rin online pa rin, pero siguro I will tackle that on a separate episode ng Global na Tayo, kasi may narinig kasi ako maski na sa labas ng bansa may mga OFWs tayo, mga foreign, mga Filipinos living and working abroad. Wag na masasama nung mga nakikinig sa atin abroad, may nakakarating po sa akin maski na nasa abroad kayo, nakaka-access kayo sa illegal na online sabong, ayan. Sabi nga ni Ronald, borderless kasi yan ganyan, lalo na kapag online at illegal. Pero malinaw naman yung stand dito ng Digital Pinoys dito sa hakbang, mga paunang hakbang na ginagawa ngayon o ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas, maging ng PAGCOR at ng pamahalaan, maging ng ginagawa ng ating mga mambabatas, plus yung mga nabanggit ni Ronald na mga rekomendasyon nila at mga nais nilang mangyari para sa tuluyang paglaban dito sa online gambling, lalo na doon sa illegal online gambling. Kaya Ronald, maraming salamat. Siguro bago ka bitawan, yung munang mensahe mo sa ating mga kababayan, both yung mga nakikinig dito sa loob ng bansa at maging nakasubaybay sa atin sa labas ng ating inang bayan. Ayan, maraming salamat po Sir Ray sa pagpapaunlak po sa maging kabahagi po ng inyong programa. At makakaasa po kayo na ang Digital Pinoys ay patuloy hong titingnan din ho at babantayan yung kapakanan ng ating mga kababayan, lalo-lalo ho yung mga gumagamit ho ng digital technology, at makakaasa po kayo sa aming patuloy na pagmamasid at aktibong pakikipagpartisipasyon sa ating pamahalaan para mapabuti po yung ating kalagayan. Maraming salamat po. Ronald, hindi ito ang una't huli nating ulayo sa himpapawid. May mga susunod pa tayong panayam with Digital Pinoys sa panguna mo bilang kanilang national campaigner. Maraming salamat, Ronald.
Maraming salamat din po. Mag-iingat po tayong lahat. Si Mr. Ronald Gustilo, ang national campaigner ng ating Digital Pinoys. Ito pong ating naging panayam sa kanya. Kinuha una natin yung kanyang ang reaksyon ng Digital Pinoys dito sa pagsunod ng mga e-wallet operators na pagtanggal sa link na mga online gambling, lalong-lalo na yung mga illegal online gambling. Wala na po kayo makikita dyan. Sabi nga, kinorek pa nga ako ni Ronald, Sabado pa pala, wala na. Sabado. Hindi kasi ako tumataya, kaya hindi ko alam eh. Sabado pa pala, wala na. Kaya doon sa mga tumataya sa inyo diyan, sorry na lang. Kung hindi nyo na i-withdraw yung pondo mo, Hero. Kung hindi mo na withdraw, Hero, yung pondo mo doon sa e-wallet na naglalaro ka, sorry ka na lang, di mo makukuha yun. Dediretso ka pa ngayon, imbes na sa e-wallet mo makuha, pupunta ka pa sa provider doon sa mismong online parang ganoon, hahaba yung proseso. So yun ang masakit, hahaba pa yung proseso. Pero ngayon wala na po, hindi na pero sabi ko nga kanina, may nakakarating na, lalo na sa ating mga mambabatas at sa inyong lingkod, na wala nga sila sa e-wallet pero nakakahanap na sila ngayon ng ibang platform para makapagpatuloy sila ng operasyon. Ngayon, naniniwala ako kasi kahit na anong higpit ng regulasyon ng pamahalaan, kaya patanggal mo ang link na yan, kaya patanggal mo yung billboard, kung ano-ano, kung ikaw mismo na may katawan, wala kang disiplina sa sarili mo, walang mangyayari. Diba? Ang kailangan mo na dyan, simple fact. Disiplina. Sa paghawak ng pera. Ganun lang po yun. Kahit na alukin kita ng taya na sa tingin mo tatama ka ng malaki, pero alam mong illegal, papasukin mo pa rin, sino may kasalanan? Gobyerno ba? Mga regulasyon ba? Hindi. Ikaw yun. Ikaw mismo. Dahil ikaw mismo ang tumaya. Ang concern lang natin dito, yung epekto nito sa ating mga kabataan. Dahil ang mga kabataan, of course, mayroon tinatawag na age of discernment. Diba? May age of discernment. Alam nyo ba kung ano yung age of discernment? Ikaw, Step, alam mo ba kung ano ibig sabihin ng age of discernment? Ikaw, Justin, alam mo ba kung ano ibig sabihin ng age of discernment? Yung age ng discernment, yun yung edad ng isang tao na bata na pwede na siyang makapag-desisyon. Pwede niya ma-evaluate yung sitwasyon. Kompleto na yung kanyang mind faculty na kaya niya na mag-disseminate ng tama at mali. Okay. Kung ang bata as early as 5 years old, 7, nakakataya doon sa illegal online gambling. Dahil nga kasi noon, bago po higpitan to, maniniwala ba kayo, piso, 2 piso, 3 piso, pwede kang tumaya? So ang bata, syempre, tapos may access sa mga bata ngayon sa social media. Nagwawala nga yung bata pag walang hawak na cellphone, di ba? Isa pang problema yun eh. Nakaka-access sila. Hindi ko lang alam kung saan nila kinukuha yung pera. Na pinagtataya nila doon sa e-wallet. Yun lang. Pero the point is, bukod sa mga stricter regulations ng gobyerno, kinakailangan po natin ng disiplina sa ating mga sarili sa paghawak ng pera. Okay? At saka lagi nating iisipin yung magiging epekto nito sa ating pamilya, at sa inyong buhay. Okay? Na wag kayong, kasi alam nyo kaya kayo tumataya sa online gambling? Dahil gusto nyong yumaman agad. Gusto nyo kagad mag-triple yung pera ninyo na hindi kayo nahihirapan. Yun ang totoo doon. Di ba? Tama ba, mali? May tama ba ako, si Susan? Kaya kayo tumataya sa sugal, kay legal yan o illegal, dahil ang gusto nyo, tumama kayo kagad ng malaki. Gusto nyo yumaman kagad nang hindi kayo nahihirapan, na hindi nyo pinaghihirapan. Yun talaga ang dahilan kung bakit kayo tumataya. Yun ang psychological factor kung bakit kayo tumataya sa online gambling. Huwag na tayong magbulahan. Totoo yun. Lalo na sa mga adults. Di ba? Lalo na doon sa mga medyo kapos ang pera. Iba, iniisip nyo, pag tumaya ako dito, tataya ko lahat to kasi balik nito, triple. Hindi pa ako nahirapan, nakaupo lang ako. Di ba? Buti kung gano'n ang mangyayari.
So, okay, something to think about. Okay? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa na namang edisyon ng Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa ating Global na Tayo team, ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!